Hello everyone! Join me for today's episode for my client's contract signing appointment. My name is Jocelyn A. Costillas, DMCI Home Senior Sales Manager. Welcome to my YouTube channel, My DMCI Homes Journey. Hello ma'am, thank you for allowing me to vlog our contract signing for your Solmera Coast investment. My client guys, is Marie Estalier. She is a COO of one of the multi-company firms based here in the Philippines and abroad. Ayun po, good morning again, ma'am. Good morning po, And ito na po, ma'am. Ito na yung unit natin sa contract sale natin para dun sa Solmera Coast. Actually, ito yung inaabangan mo talaga na unit. Hindi pa siya nalo-launch. Yes. Talagang palagi mo nang tinatanong. Yes po. Pang ilang investment po na nga po ito, ma'am, sa DMCI? Pangatlo na po. Pang third investment, guys. Pang third investment na po ito ni ma'am. Ang unang investment niya ay ang sa Prisma Residences. Ma'am, ano nga? Pwede mo ikwento sa mga viewers po natin, ma'am, kung ano po yung ginawa niyo po sa Prisma Residences na investment? Actually, during pandemic, napag-isipan ko na baka okay na yung value ng property. So, kung tumaas na. Although sinasabi nila na hindi magandang mag-sell. Mag-dispose ng property. During pandemic. Kasi nga, baka ayaw ng mga tao maglabas ng pera. Oo, tapos, syempre, yung uncertainty, diba? Pero, I was surprised kasi kahit na pandemic siya, ang daming nagkaka-interest, nag-inquire about Prisma. So, ibig sabihin, yung value ng DMCI property sa public is very high. Kahit na pandemic, yung demand niya. And yun nga po, dahil po dun sa nai-resale ni ma'am ang Prisma Residences, after po nun, kumuha ulit si ma'am ng isa pang unit. Oo, dun sa kakambal niyang property. Yes, yung katabi. Alaira. Kasi kung hindi niyo po na itatanong, si ma'am pala ay nakatira din sa Pasig City. Kaya yung investment niya within Pasig area lang din. Sa Solmera Coast, matagal niya talaga itong inaabangan, malayo pa, hindi pa nalalaunch ang Solmera Coast. Palagi niya nang tinatanong, Josie, marami akong nababasa online about dun sa project ninyo sa Batangas. Kukuha ako doon. At kukuha pa ako sa lahat pa na i-release ng DMCI na project na leisure concept na project. Kasi si ma'am na ay isang investor ng DMCI homes. And thankful ako kasi na-meet ko siya. Kumbaga napakabata ng kliyente ko. Yun yung palagi ko sinasabi sa kanya na sobrang bata ng client ko para, alam mo yun, kumbaga parang sa edad niya talagang naisip niya na talaga na yung opportunity, tinake niya yung opportunity na mag-invest sa real estate. Actually, ever since ate, hindi naman ako mahilig talaga bumili. Like yung mga luxury bags. So, pag ganun kasi, marunong naman akong mag-tease ba? Hindi muna ako bumibili. Pero mas, mas pina-prioritize ko na kahit pa paano may ma-invest talaga ako. Like, kasi before, I was only yung ordinary stuff lang. Tapos every time na tumataas yung salary ko, parang nag-iisip na ako kung saan ko ilalagay yung extra money ko. Diba? Instead na gastusin ko siya or what, parang nag-iisip ako agad saan ko siya pwedeng ilagay. So, yun. So, yung lifestyle ko, hindi naman nagbabago. Pero pag tumataas, yun nga, naging aggressive ako mag-invest. Sa investment, very aggressive siya. Diyos ko, ang bilis bentahan ni ma'am ng mga kung ano yung i-offer ko sa kanya na project ng DMCI Homes. Ma'am, bakit nga pala DMCI Homes?
Si MCI kasi unang-una, kilala naman talaga sa quality at saka sa as a company and yung mismo mga properties niyo, kilala naman talaga siya na yung value for money na. And at the same time, structurally wise, mas malalaki yung cuts ng units ninyo compared sa ibang developers. Kahinga ka, hindi sikip, like, hindi na. Parang meron kang space to breathe dun sa mga units. Tapos yung amenities ninyo, maganda siya. Very family and pet friendly. Tama. Actually, ang nakabenta ng unit ni Ma'am ay si Ma'am lang din. Yes. Siya ang nakahanap ng ko lang siya sa FB. Yes, pinost niya lang sa FB. Ang dami nag-inquire sa kanya. Pero syempre, I was also asking tips kay Ate Jo. Kasi first time ko First time kong mag-flip ng property. It was parang no idea paano yung computation, paano ko ba siya ibibenta sa mga seller. So, Ate Jo was very helpful. Kahit na parang he wasn't able to take anything from my sale. Pero yun, tinulungan niya ako doon sa computation. Tapos, sinabi niya sa akin na kung paano ko siya ibibenta or approach. Kasi hindi naman talaga ako sales person. So, actually, ate, nung nag-start ako sa Prisma, ang sweldo ko lang nun siguro mga sa 30,000. So, no excuse talaga, di ba? Usually sabi nila pag kukuha ka ng pondo, parang dapat malaki yung sweldo mo or mataas na yung position mo for you to afford. Pero nung lumapit ako sa'yo, siguro mga sa 28, mga ganun lang yung range ng salary ko. Pero yun nga, hindi kasi ako takot na magtabi. Na, yun nga lang, syempre may sacrifices ka. Parang less eating out, less gaming, tapos syempre pag minsan may mga invitation, may to-turn down ka kasi yung budget mo, diba? Yes. Naka-budget siya. Kailangan talaga discipline. Oo. Yes. So, naniniwala ko, whatever yung sweldo mo, hindi siya excuse for you not to invest. Kasi makakagawa ka ng way. Tapos, tsaka kung talagang gustuhin mo, kaya mong mag-sacrifice kung talagang gustuhin yung bagay na. Kung halimbawa may gusto kang ma-achieve na isang bagay, willing ka to sacrifice yung mga tingin mo na hindi naman talaga importante. That's why ngayon, mas madali na for me mag-invest kasi thank God, I was given an opportunity na tumaas yung position, tapos medyo tumaas yung salary. So, compared before, mas may resources na ako now. Pero, dumaan din ako dun sa time na for me to be able to afford paying for the Prisma, yun yung first investment ko. I really need to do some sacrifices sa start. Ayun, so nag-paid off naman kasi na-flip ko siya. Actually, na-surprise ako na message mo ko, ate, nabenta ko na yung unit sa Prisma. And after a few days after nun, sabi niya, kukuha ulit ako ng unit sa Allegra naman. Kasi, sabi ko naman dadalhin yung money na nakuha ko, diba? So, pwede ko siyang i-reinvest ulit or gamitin ulit para tapos ito, ngayon aabangan ulit natin yung future plan ni Ma'am naman para sa Allegra Garden Place. Kasi isa rin ito sa mga properties na kinuha niya na gusto niya rin i-flip. Di ba, Ma'am? So, I'm planning sana na eventually, ma-flip ko din si Allegra. And then, I would be able to find another unit ulit. Ganun ulit yung gagawin ko. Hopefully, baka next time, baka dalawa na. Diba? Yes, mo. Kasi afford ko na. Yes. Pero itong Solmera, I'm planning to hold this out. Kasi ano to passive earning kasi to. Since it's a hotel, diba? Yes, condotel. It's a condotel type. So, meron siyang income generating. So, bala ko siyang i-hold and
sabi ko nga sa eventually, malay mo, gusto mo tumira malapit sa dagat, diba? So, yung mga retirees kasi napansin ko, gusto nila yung malapit na sa nature. Or kung saan mas comfortable sila. Actually, ang condominiums ngayon, comfortable na yung mga retirees eh. Kasi di ba halos malapit sa lahat. Yes. Tapos yung support tsaka yung services, like one call away. Kung sa biyahe mo, ma'am, so bali talaga magiging part na siya ng work mo, ma'am, yung pagpunta doon? Actually, kinuha nila ang consultant eh. So, ang ginagawa ko kasi doon, para manghingi ng help yung sister company namin to do the reorganization ng company. So, gumagawa ako ng organizational plan for them. So, may contract talaga ako, ting. So, parang separate yun sa contract? Separate siya. Pero at least inalawa ko. Kasi nga since sister company, ano siya, okay siya. Kaya dollar income earning na ako, Pero start lang ako noon. Grabe talaga yung blessings mo. Kaya may pambayad. Ang bait din ng boss mo. Mabait po yung boss ko. Yun yung na-meet natin dito. Kasi parang alam mo, ma'am, yung kapag halimbawang talagang nag-work hard ka, parang nag-follow din sa'yo yung swerte, ma'am, yung mga blessings. Totoo yun. Tsaka parang nung kinumission kasi parang in-request nila ako ng first time, nung punta ko dun, no promise or no engagement. So parang ang ano lang nila sa akin, parang for me to look into the organization, ano yung medyo problema nila, saan nila i-improve, ano yung mga gagawin mo ng mga positions, gano'n. So, ginawa ko lang yung trabaho ko, parang hindi naman ako nagsabi. Parang ang ano ko na nga doon, pinaka-return ko, nakapag-travel ako na libre, diba? May hotel accommodation ako. Tapos, nakamit ako ng yung mga bagong friends doon, or mga bagong lahi na iba-iba. May Japanese kasi, may Mongolians na nag-work. So, parang sa akin, yung experience na makapag-work doon, parang enough na yun. Pero nung second ko napunta, hindi ko talaga in-expect na sinabi nila na hindi na, ang mangyari kasi, hindi siya matututukan ng CEO na gawin. So, need talaga ng someone na medyo magpupukpok or what. Tapos, ina-offeran talaga nila ako ng consultancy contract na. Hindi ko talaga in-expect. Parang ang sa akin nga, okay na sa akin yung travel ng libre, diba? Tapos na inalaw ka ng company. At saka at the same time, may existing work naman ako. So, parang tulong ko na lang yung sa sister company namin. Pero yun nga, sabi nila, binavalue naman daw nila yung contribution ko. Kaya kahit pa paano, i-ano na nila ako. I-engage na nila ako on the contractual basis. Dahil yung sa hard work mo. Tsaka siguro ang key doon, nila yung sincerity din. kahit na hindi ka nag-expect, alam mo yun, yung bigay mo pa din yung best. Yes, yun ang importante. Kasi Tapos, mag-follow yun. Money will follow. Correct, mag-follow na. Basta sa lahat ng gagawin mo, kailangan ibigay yung best mo, kailangan mag-hard work, then mag-follow na lang yung ano. Kasi yung attitude ng iba, parang ano ba naman yan, parang gagamitin yung alam ko or expertise ko, tapos wala man lang bayad. Parang yung on the onset, mayroong ganun agad. Yes. Ako kasi, hindi eh. Parang more on the gratitude side ako eh. Parang, yun, yung positive na nakuha ko doon sa travel ko na kahit napagod ako. Or, yun nga, I was able to do something for them for free. Pero, tiningnan ko yung mga positive na gain ko. Nang hindi pera. Ayun, kumbaga parang hindi mo inaasahan na merong blessing na dadating sa'yo. Ang ibinigay mo lang talaga yung taos-puso mo na serbisyo. Diba? Yeah. So, thank you, Mom. Thank you for the time. Salamat din po, Te, for finding me a very good unit for sure. Salamat po. And
for also accommodating me always. Magaling itong Ay, salamat po. Thank you, ma'am. Joke. Yes lang.